Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay ng 200 pamilya sa Sampaloc, Maynila kanina pong madaling araw. Naging pahirapan pa ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa nakalaylay ng mga kable ng kuryente at fire hydrant na wala namang inilalabas na tubig. Balita ang hatid ni Jomer Apresto. Ganito kalaking apoy ang inabutan ng mga bumbero sa bahaging ito ng M. de la Fuente sa Sampaloc, Maynila pasado alas 12 ng hating gabi. Ang ilang residente nag-igib na ng tubig mula sa poso para makatulong sa mga bumbero. Sa bahaging ito, makikita pa na kumikisla pa mga linya ng kuryente. Ayon sa 67 years old na si Lola Iluminada, natutulog na sila nang sumiklab ang apoy. Ginising daw sila ng isa sa mga anak niya. Bumalik ulit ako sa loob, tinawag ko naman yung ibang anak ko. Labas na kayo, labas kasi may sunog. O yun, naglabasan na kami. Wala na, umiyak na lang ako ng umiyak kasi siyempre wala na kami matitirahan. Lahat ng gamit namin na pinunda na nalutak lang. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng BFP, umabot sa 70 bahay ang tinupok ng apoy. Nasa 200 pamilya ang nawala ng tirahan. Dikit-dikit daw at pawang gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na tumagal na mahigit 1 oras bago nakontrol na kung 1:44 ng madaling araw. Nasa 70 truck ng bumbero ang rumesponde. Naging problema raw ng BFP ang kalapit ng fire hydrant dahil walang lumalabas na tubig. Gayun din ang mga illegal parking na sasakyan at mga nakalaylay na kable ng kuryente. Po sinubukan natin buksan, wala pong ng tubig. So medyo naghanap po tayo ng mas malapit na fire hydrant para po makakuha tayo ng supply. Walang napaulit na nasugatan o namatay sa sunog. Sa pagtaya ng BFP, abot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare para malaman ang eksaktong bilang ng mga apektadong pamilya para mabigyan sila ng tulong. Patuloy pang investigasyon ng otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Naapula ang apoy bago mag-alas 6 ng umaga. Ang ilang residente agad binalikan ang kanilang mga bahay para tignan kung may maisasalba pang gamit. Pangunahing kailangan ng mga residente rito ang malinis na mga damit, underwear at hygiene kit. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha at landslide ang naranasan sa ilang probinsya. Nagbagsakan ng mga bato at lupa sa kalsadang sakop ng barangay Talagutnon sa Don Marcelino, Davao Occidental matapos ang ilang araw na pag-ulan. Nag-clearing operations na rin sa lugar. May naitala namang rock slide sa Palyas Valley sa Ventar, Ilocos Norte. Ilang bayan din po sa probinsya ang binaha. Nagka-landslide naman sa Banawe, Ifugao. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Davao Occidental. Local thunderstorm naman ang nagpapaulan sa Ilocos Norte at sa Ifugao. Sa mga susunod na oras, posibleng maging bagyo na ang binabantayang low pressure area malapit sa Cagayan. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA, 230 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Kung sakaling maging bagyo, tatawagin niya na bagyong Bising. Magpapaulan ito ngayon pa lang sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Uulanin din ang nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila dahil naman sa hanging habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather sa mga susunod na oras, posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Lumakas naman ang naging tropical depression o mahinang bagyo ang namataang sama ng panahon 2,680 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi naman ito inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility at wala ring epekto sa lagay ng ating panahon ngayong Miyerkules. May mabibili na ring 20 pesos kada kilong bigas sa Bacoor, Cavite. May ulat on the spot si Tuesday New ng Super Radio DZBB. Tuesday?
Connie, Rafi, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng 20 pesos na bigas sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Maaga pa lang ay mahaba na ang pila ng mga residente para makabili ng murang bigas. Sa ngayon, sinabi ng Department of Agriculture na ang murang bigas ay para lang muna sa mga benepisyaryo ng 4Ps, senior citizens, PWD at single parents. Pero kahit hindi mismo taga Bacoor ay pwedeng pumila at makabili. Kada tao ay pwedeng makabili ng maximum na 10 kilo. Kabuuang 500 sako naman ng murang bigas ang inilaan ng DA para sa rollout ng murang bigas program sa Bacoor ngayong araw. May ilang lugar na sa Cavite ang nauna nang nag-alok ng murang bigas tulad sa Dasmariñas City kung saan ito mabibili sa mobile kadiwa na bumibisita sa iba't ibang barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Meron na rin sa Kadiwa Center sa Naik tuwing Huwebes at Biyernes. Sa naunang pahayag ng Pangulo, ipakakalat ang murang bigas sa buong bansa. Samantala, tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na sapat ang imbak nilang 20 pesos kada kilo ng bigas para iparating sa iba't ibang bahagi ng bansa. Connie, Rafi. Maraming salamat. Tuesday New ng Super Radio DZBB. Sa mga customer ng Manila Water, good news dahil may bawas singil po. Magkano ba? Mula Hulyo hanggang Setyembre, 1 peso and 20 centavos ang bawas singil kada buwan ng mga kumukonsumo ng hanggang 20 cubic meters, 2 pesos and 45 centavos naman para sa mga umaabot sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Ayon sa Manila Water, ang bawas singil ay resulta ng foreign currency differential adjustment. Nagkabasag-basag ang salamin ng bintana ng bahay na yan sa Cebu City. Maging ang kisa may butas din. Ang dahilan, ang bumagsak na bucket na isang payloader sa bubong ng bahay. Kwento ng may-ari ng bahay, may narinig silang malakas na ingay at inakalang lindol yun. Isa sa mga napuruhan ng kwarto ng kanyang anak. Walang nasaktan sa insidente. Naalis din ng payloader matapos ang 2 oras. Ayon sa investigasyon, ginamit ang payloader sa isang development project sa isang pasyalan malapit doon. Paalis na dapat ang heavy equipment nang dumausdos at nawalan umano ito ng preno. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng payloader at ang pamunuan ng nasabing pasyalan. Patuloy ang investigasyon. Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw sa isang bahay sa Antipolo, Rizal. Pag-amin po ng suspect, baril sa bahay ang pinuntirya niya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa selda ang bagsak ng 28 anyos na lalaking ito na nag-akyat bahay umano sa Antipolo City. Sa investigasyon ng pulisya, tinarget ng suspect na isang construction worker ang bahay na kalapit lang ng kanyang pinagtatrabahuhan sa isang subdivision sa Barangay San Roque. Nakisuyo raw ang 60 anyos na biktima sa suspect na magpaihaw ng pagkain para sa kanyang kaarawan. Hindi raw natuloy ang selebrasyon sa bahay ng biktima at sa halip sa isang resort sila pumunta. Kaya itong suspect nagka-idea na walang tao doon sa bahay. So during the occasion, yung suspect ay agad-agad na pumunta doon sa bahay. Open kasi yun yung parking open, nandoon yung hagdan. Without knowing na yung tapat ng bahay ng biktima ay mayroong CCTV. Kita sa CCTV ang pagpunta ng suspect sa bahay gabi noong June 29. Ayon sa pulisya, ginamit ng lalaki ang hagdan para makaakyat at sa bintana dumaan para makapasok sa bahay. Atin po palang biktima ay isang NBI agent. Nung pag-uwi nila, nakita nila na bukas na nga yung yung kanilang bintana, nandoon pa yung hagdan. Sa follow-up operation, itinuro ang suspect na mga kasamahan niyang trabahador sa kalapit na construction site. In-identify ng dalawa nilang kasamahan na yung nasa CCTV, yung kasamahan nila na itong suspect na ito. Ikaw yan sabi niya Pero hindi pa rin siya umaamin. So ang ginawa ng ating mga investigador ay pinuntahan nila yung tinitirahang bahay, na tinutulugang bahay doon sa construction site. At doon nga nakita yung mga item na ninakaw. Na-recover ng pulisya ang mga ninakaw na cellphone, alahas at cash na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sa sako naman ng semento, nakuha ang ninakaw na baril ng suspect. Aminado si alias Danilo sa pagnanakaw.
gusto raw niyang magkaroon ng baril para maipaghiganti umano ang kapatid niyang nasawi nito lang Abril dahil sa pamamaril. Pupteriya ko lang po talaga yung baril. Bakit sir? Saan gagamitin ang baril? Gusto ko lang makabawi sa kapatid ko. Hindi ko naman alam na ganito dadanasin. Dinaril po kasi kapatid ko. Sasampahan ng reklamong robbery ang suspect na nakapiit sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 2 po ang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Chris, meron ka na bang detalye sa pangyayari? Connie, hindi na raw nakapagpreno ang paparating na motorsiklo nang mag-U-turn ang nasalpok niyang isa pang motorsiklo. Base sa investigasyon sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Sagat, nag-U-turn ang motor na may 2 sakay. Doon na raw nangyari ang salpukan. Nasawi ang rider at angkas ng nag-U-turn na motor. Walang pahayag ang nakabangga ang rider. Sa bayan naman ng Kabugao sa Ilocos Sur pa rin, patay ang 21 anyos na motorcycle rider nang masalpok ng isa pang motor. Ayon sa pulisya, bigla umanong lumipat ng linya ang nakabangga ang rider kaya bumangga sa motorsiklo ng mga biktima. Sugatan naman ang nakabangga ang rider, pati na ang angkas ng nasawing biktima. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Sa Tuguegarao, Cagayan naman, naipit ang isang pasahero sa loob ng SUV matapos itong mabagsakan ng puno ng akasya. Base sa investigasyon, nagpark ang SUV driver sa gilid ng kalsada nang biglang bumagsak ang puno. Nakalabas ang driver. Tulong-tulong naman ang rescuers para mailabas ang pasahero. Nasa maayos na siyang kalagayan. Batay sa investigasyon ng BFP, matanda na raw ang puno kaya ito natumba. Bukod sa SUV, isa pang sasakyan ang nadamay. Paalala ng mga otoridad, hanggat maaari, iwasang magpark sa ilalim ng mga puno. Happy Wednesday mga mare at pare! Producer of the Year ang GMA Pictures sa ika-8 Entertainment Editor's Choice Awards o EDIES. Resulta daw yan ng film achievements ng film studio last year. Kabilang na ang award-winning movies na Green Bones at Balota, pati na ang highest-grossing Filipino movie of all time na Hello, Love Again na co-produce ng GMA Pictures. Bukod sa recognition na yan, multiple nominations din ang nakuha ng Kapuso Project sa EDIES. 9 nominations para sa Green Bones, kabilang ang Best Picture, Best Actor para kay Dennis Trillo at Best Supporting Actor para kay Ruru Madrid. Nominated for Best Screenplay ang writers nito na si National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Gunning for Best Picture din ang Hello, Love Again at Best Actor ang bidang si Alden Richards. Si Kapuso Primetime Queen Maren Rivera nominated naman for Best Actress para sa pagganap as Teacher Emmy sa Balota. Sa July 20 ang awarding ceremony ng EDIES. Posibleng trap o patibong daw ang hinihinging certification ng Senado sa Kamara na interesado ang kasalukuyang 20th Congress na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na inaasahang sasali sa House Prosecution Panel. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Shell Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court na sertipikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap na yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin.
I haven't heard of dismissal. And the Constitution does not speak of dismissal. Kumbaga bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And the reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara, no, na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. No? At possible yan na magkaroon ng botohan. No? Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. No? So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka ang pagdaos-dos ng truck na yan sa gilid ng kalsada sa barangay Tabiguyan sa Tabaco Albay. Sa isa pang anggulo, makikita ang isang batang napatakbo bago ang aksidente. Patay sa insidente ang pahinanti ng truck na tumalon umano mula sa sasakyan. Sugatan naman ang driver. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na galing sa Camarines Sur. Mahigit 50 sasakyan na nahuli ng PNP Aviation Security Group sa buong bansa dahil po sa labis-labis na paniningil sa mga pasahero sa airport. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, talamak na ang pangungontrata ng mga taxi driver, lalong-lalo na sa mga paliparan. Ito'y ayon mismo kay PNP Aviation Security Group Director Brigadier General Jason Capoy. Lalo raw kasing dumarami ang mga nagrereklamo sa kanila na mga nabibiktima ng overcharging. Kaya alam mo, Connie, hindi na lang dito sa Metro Manila ang kanilang operasyon. Naglunsad na ang PNP AFC Group ng nationwide operation laban sa mga overcharging ng mga taxi driver at mga kolorum. Kahapon nga, Connie, umabot sa 46 na sasakyan ang kanilang nahuli sa tulong ng LTO. 28 dito ay nahuli sa Metro Manila, kabilang na Connie rito ang 11 na mga motor taxi na nahuli nga nila. Rather, kabilang dito, Connie, yung 11 na mga taxi na una nilang nahuli noong June 25. Tapos 7 naman dito, Connie, ang UV Express at 11 ang mga habal-habal kung saan isa raw sa mga nahuli nila ay naningilang 350 pesos mula na iwan lang hanggang naigas rin na kung tutusin daw ayon kay Kapoy ay hindi nga aabot ng 100 pesos. 5 taxi naman ang nahuli sa Region 7 ng Cebu at isa naman sa Region 11. Connie, tuloy-tuloy daw ang kanilang magiging operasyon kahit walang nagrereklamo. Kabilang na rito ang mga posibleng kasabwat ng mga taxi driver na patuloy pa rin daw nilang iniimbestigahan. Hinihikayat naman nila, Connie, ang publiko na magsumbong sa kanila kapag may reklamo hinggil sa labis-labis na paniningil sa pamasahe. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pananaga ang isang lalaki sa Mualboal, Cebu. Cecil, anong ugat ng krimen? Rafi, dati na raw may away ang biktima at ang sospek na magkapit-bahay sa barangay Tumunoy. Ayon sa mga otoridad, Abril nang magsimula ang away ng dalawa dahil kinain umano ng mga kambing ng biktima ang mga tanim ng sospek. Imbis na humingi ng tawad, nagalit pa raw ang biktima at paulit-ulit na hinamon ng away ang sospek. Nagbanta rin daw ang biktima na papatayin ang sospek. Nitong linggo, muli umanong naghamon ang biktima at pumunta pa sa bahay ng sospek at namato. Doon na umano na puno ang sospek at tinaga ang biktima hanggang sa mamatay. Sabi ng sospek, naubos ang pasensya niya sa mga paghahamon ng biktima. Sumuko siya sa kanilang kapitan na siyang nag-turn over sa kanya sa pulisya. Na-recover naman ang bolo na ginamit sa pananaga. Sa Sibuyan, Romblon, nasagip ang 6 na tripulante ng isang barkong lumubog. Galing sa isang pantalan sa Negros Oriental, bumiyahe noong Lunes ang LCT San Juan Bautista papunta sa Nang Navotas. Napansin ng mga crew na pinapasok na ng tubig ang barko
kaya umalis na sila bago ito tuluyang lumubog. Saktong napadaan ng isang fishing vessel at inireport ang sitwasyon ng mga tripulante sa Philippine Coast Guard. Dinala sa Negros Occidental ang mga na-rescue na tripulante. Isinailalim sila sa check-up bago ibinyahe kahapon papuntang Metro Manila. Ayon sa Coast Guard Station Romblon, walang nakikitang pagtaga sa 2,500 liters na diesel na karga ng LCT San Juan Bautista. Iniimbestigahan pa kung bakit lumubog ang barko. Isinusulong ngayon sa Senado ang mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Detalye tayo niyan sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, na engganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-minsan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako ng madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, ayun, tsaka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ano sabi nila? Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang casino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up. Pagbabawalan na rin ang direct link ng digital finance app para tumaya. Ngayon zero there's no floor price. So ibig sabihin kahit 20 pesos pwede kang tumaya. Top-up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. No? So hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo dapat ay 10,000, ang top-up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito Yun ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer para mag-endorso sa online gambling platform. Hindi siya pwedeng free-for-all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata So na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, no? The promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang Pogo yan, di ba? Ang PAGCOR ang regulator ng Pogo. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ng Malacanang, nakikinig ang Pangulo sa sentimiento ng publiko kaugnay po sa dapat bang sumali muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa tugon ng Masa Survey ng Octa Research Group, 57% ng mga Pinoy ang pabor sa muling pagsali ng bansa sa ICC. May 1,200 respondents yan at may margin of error na plus or minus 3%. Ginawa po ang non-commissioned survey noong April 20
hanggang 24, mahigit isang buwan matapos maaresto at ikulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay po ito sa drug war ng kanyang administrasyon. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Kaugnay sa resulta ng survey, kausapin natin si Assistant to Counsel for the International Criminal Court, Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, sa resulta nga po ng Octa Research Survey, majority raw ng Pilipino ay pabor na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ano pong reaksyon nyo rito? Ay, suportado po namin yan ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court at dagdag na kooperasyon sa korte, lalo na meron po tayong kasong nakabinbin dyan ngayon. Para po sa amin, ang tingin nga namin dito ay uhaw ang tao sa hustisya. At tinitingnan nila ang isang international court para magbigay ng hustisya na maaaring hindi nila natagpuan sa Pilipinas o kaya hindi nila maabot dito. Gaano po ba kaimportante na maging membro ng ICC at paano po ba yung magiging proseso kung babalik ang Pilipinas sa ICC? Importante yung International Criminal Court sa pagpapanatili ng international legal order. At sa maraming bahagi ng politika natin, kinakailangan natin yan. Doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea, dumulog tayo sa isang international tribunal or arbitral tribunal para sabihin ano ba talaga ang tama. Lalo na kapag ang issue ay sa pagitan ng dalawang estado. Itong issue natin sa Pilipinas ay naging bahagi ng international matters dahil ang crimes against humanity, kasalanan kahit saan man. At ito yung punto talaga na yung Pilipino at kahit saan man sa mundo ay pwedeng dumulog sa isang ganitong klaseng korte na makapagbibigay sa kanya ng serbisyo. Ang proseso nito ay sa totoo simple pero komplikado din. Simple dahil kailangan lang pumirma ng Pilipinas dito sa treaty pero kailangan itong aprubahan ng 2/3 of the Senate, same as with other treaty. Ito yung Senate concurrence. Saka, kumbaga, sasabihin, kumpleto na, ayon sa aming batas, ang pagsang-ayon both ng executive at ng legislative sa pagpasok sa treaty na ito. So simple kasi pipirma tapos irerehistro yung ganitong pagsali muli pero komplikado dahil may konting politika involved. Hindi na po siguro konti dahil kung ang depende sa composition ng Senado. Pero may epekto po ba yung pagbabalik ng Pilipinas sa ICC dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte knowing na isa ito sa mga arguments nila? Maaring magkaroon dahil, una, tungkol dun sa jurisdictional challenge, wala. Nung umalis tayo ng ICC, walang jurisdiction ang korte doon sa panahon na hindi tayo miyembro. Pero, at material yon dahil para sa amin, may na-skip na 3 years ng termino ni Duterte, nasaklaw pa rin naman ng war on drugs. Kaya sa usapin ng mga biktima sa aking mga kliyente, di may ilang hindi maisasali dun sa tinatawag na victims of the case dahil hindi tayo member. Pero forward-looking tayo. The minute na maging membro tayo ng ICC, papasok na ulit yung usual obligations. Mag-cooperate sa investigation, tumulong sa aresto, kaya kung sakali may future warrants of arrest, compelled tayong i-enforce yan. And even dun sa detention. So itong mainit na issue ng interim release ni Duterte, kung miyembro tayo, pwede tayong mag-volunteer to take him in. Of course, pwedeng mag-volunteer pero hindi naman kaagad-agad ibig sabihin ay papayagan. Ano pong asahan natin sa kondisyon ni Pangulong Duterte sa ICC? Ngayong may mga bansang tumanggi dun sa interim release ng dating Pangulo at magiging bahagi po ba ito na magiging desisyon ng ICC? Itong mga bansang nagsabi ay, tandaan natin, hindi pa daw, at hindi pa, itong malinaw, hindi pa sila nag-confirm or deny kung nagkaroon nga ba ng usapan at kung tumanggi nga ba sila. Kaya kami, we refrain from speculation. Mas importante yung conditions. Paano ba siya dadalhin sa The Hague sa September? Matutuloy ba yung trial? Yun yung importante sa amin. Pero palagay naman namin,
hindi yan, kumbaga, pag-iingatan niya ng ICC sa loob. At siguraduhin nila na matutuloy ang trial as scheduled sa September 23. At yan po ang abangan natin. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, ingat. Si Attorney Cristina Conti. Tila nahati ang kalsadang yan sa Meta, Colombia. Nag-iwan kasi ng malaking bitak ang pagbaha roon dulot ng malakas na ulan sa lugar. May landslide ring naitala. Napinsala rin ang ilang bahay. Isa ang naitalang patay ayon sa lokal na pamahalaan. May humabol na June bride sa Oaxaca, Mexico. Isa pong buhaya. Ang crocodile na dressed in all white o pinakasalan ng kanila mismong alkalde na si Daniel Gutierrez. Tradisyon na yan sa lugar sa loob ng mahigit 200 taon na sumisimbolo raw sa koneksyon ng mga tao at hayop. Sa wedding ritual, si Mayor Groom ang itinuturing na hari ng ethnic group na Kontal, habang ang buhayang bride naman ang prinsesa ng mga Huave. Ang pagsasama nila, pinaniniwala ang magdadala ng masaganang ani at mabiyayang huli sa dagat. Magamare si Philippine Navy Reservist at Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang napiling ambassador ng kampanyang inilunsad ng Office of Civil Defense. Yan ang Risk Communication Advocacy Campaign na may layong mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa pag-aksyon sa mga sakuna. Bahagi yan ng paggunita sa National Disaster Resilience Month 2025 ngayong Hulyo. Bukod sa online platforms, ipalalabas ang advocacy campaign sa mga sinihan at pampublikong lugar tulad ng transport terminals. Binigyang diin din ng Department of Science and Technology ang paggamit ng science para sa pagiging handa sa mga kalamidad. I appreciate the fact that it is now a multimedia campaign. One of the goals is also to make it accessible, to make it, of course, relatable and not intimidating. Bumuo ng ilang kasunduan kaugnay sa trabaho at relihiyon ang Pilipinas at Arab Republic of Egypt, kasabay po ng pagdiriwang ng kanilang National Day. Ayon kay Egyptian Minister of Religious Endowment, Osama Al-Zahari, kinikilala nila ang husay ng mga Pilipinong nurse, kaya bibigyan sila ng oportunidad na mag-train o sanayin ang mga nurse sa Egypt. Mayroon ding kasunduan para sa pagsasanay ng mga Pilipinong imam ukol sa Sharia o Islamic law. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, makatutulong ito sa pagpapaunlad sa Muslim community, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kinilala naman ng Department of Foreign Affairs ang malaking papel ng Egypt sa pagsusulong ng kapayapaan sa Middle East, pati na ang paglikas sa mga naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Kabilang po ang mahigit 100 Pilipinong itinawid sa Rafah border crossing palabas ng Gaza. Nag-debut na sa Wimbledon si Filipina tennis sensation Alex Ayala. Sa first round ng tournament, nakaharap agad ni Alex ang defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Panalo si Alex sa unang set sa score na 6-3. Nagwagi naman si Barbora sa susunod na dalawang set na nagbigay sa kanya ng panalo sa laro. Kasalukuyang ranked number 56 si Alex sa Women's Tennis Association matapos niyang umabot sa finals ng 2025 Eastbourne Open nitong Sabado. Naman tayo sa mga balita dito sa bansa, tuloy po ang bantay sa gabal operations ng MMDA. Update po tayo dyan sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, unang pinasadahan ng bantay sa gabal operations ngayong araw ay ang area ng Cubao sa Quezon City. Sa may Port Street, bungad pa lang, sinalubong na ng mga violators ang mga enforcers mula sa mga sagabal sa bangketa hanggang sa mga illegal na nakaparada. Mayroon pang mga food cart na sa gilid na ng kalsada halos ganito rin ang sitwasyon sa may 3rd Street. Hindi naman ito pinalagpas ng mga tauhan ng MMD Special Operations Group Strike Force. Pinagbabaklas at pinagkukumpiska ang mga nakahambalang sa bangketa at tinow ang mga unattended at illegally parked na mga sasakyan. Sa ngayon, sa West Krami kami at patuloy ang panguhuli ng mga tauhan ng MMDA. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.
Napeperwisyo na nga dahil sa bahang dulot ng high tide, tuluyan pang nawala ng tirahan ang ilang residente sa Navotas. Giniba na kasi ang maraming bahay matapos masira sa pagguho ng isang river wall nitong Sabado. Narito po ang aking mainit na balita. Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose! Kasunod ng pagguho ng river wall, tuluyan ng giniba ang mga bahay na naapektuhan sa barangay San Jose, Navotas. 2 bahay lang natira dahil dito sumandal ang bahagi ng gumuhong pader. Hindi muna namin pinatibag kasi once sa tinibag namin yan, may posibilidad na gumuho hanggang dulo. So nagkausap po kami nitong gagawa at nagkaisa nga kami na wag munang tibagin yan. Pag nasimentohan na lang po nila, saka namin titibagin. Habang di pa nabubuhusan ng semento, sandbag at plywood muna ang pansamantalang remedyo para di pumasok ang tubig. Ang lokal na pamahalaan, inspeksyonin daw ang iba pang bahagi ng river wall para makita kung may iba pang bahagi ang nanganganib na ring masira. Siguro sa tagal po ng panahon na laging dinadaanan ng mga malalaking barko, so talagang lumambot na. Sinabi ko nga po dito sa shipping line na to na may posibilidad na if ever dito o yung sa dulo, baka ganyan din mangyari. Si Dennis dito na raw ipinanganak, lumaki at nagkapamilya at naranasan na ring masira ang river wall malapit sa kanyang bahay noong nakaraang taon. Parang tinapalan lang yata. Hindi ko sure, parang ganun lang. Umabot ng kulang 1 taon uli. So parang lumaki lang talaga yung high tide ngayon sa laki. Hindi na kinaya. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos sa paglilinis sa mga residenteng naapektuhan dahil biglaan at minuto lang rumagasa na ang baha. Wala raw silang naisalbang gamit. Malaking tulong sana para hindi na maulit ang lubhang pagtaas ng tubig kung naayos na ang nasirang Navotas Navigational Gate na dapat makukumpleto ngayong araw. Pero ayon sa Navotas CDRRMO, hindi pa ito natatapos dahil nais nilang tiyakin na kumpleto at maayos ang pagkukumpuni rito. Sa halip ho na pilitin natin, madaliin natin, na baka ho masira ka agad muli, mas minarapat ho natin na gawin na po ng maayos. Meron silang 8 days na window ho para ayusin na ho yung dapat ayusin. Kasi ngayong panahon ito, hanggang July 8, mababa po yung high tide, kaya mas makakakilos po sila. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Tarlac, Bulacan, Cavite, Quezon Province at ilang panig ng Bataan, Zambales at Pampanga. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:55 ngayong tanghali. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Kasiguran, Aurora. Sa investigasyon ng pulisan, nangyari ang aksidente sa palikong bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Calantas. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Nasawi ang isa sa mga rider matapos magtamo ng matinding sugat sa ulo. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Wala pang pahayag ang mga nakaligtas sa nangyari habang patuloy ang investigasyon. Sandamakmak na mga gamit sa paggawa ng iligal na droga ang natagpuan sa isang apartment dito sa Cebu City. Iba't ibang uri ng kemikal at capsules na naglalaman umano ng party drugs at powderized substance ang tumambad sa mga otoridad sa nasabing unit. Natagpuan din doon ang ilang armas. Isinagawa ang operasyon kasunod ng pag-aresto sa sospek na nagbebenta umano ng iligal na droga. Lumabas kasi sa investigasyon na may pagawaan umano siya ng iligal na droga. Napag-alaman ding isa siyang chemical engineer. Kinukumpirma pa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung ginagamit ang mga nabisto sa paggawa ng cocaine at shabu. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek at kanyang live-in partner na naaresto sa loob ng sinalakay na apartment. Inihahanda na ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may bawas presyo ang ilang manufacturer ng canned goods or sardines. Epektibo po ngayong Hulyo ang pisong tapya sa kada lata ng 2 brand ng sardinas. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua, layo nitong magkaroon ng opsyon ang mga mamimili sa mas murang bilihin. Kaya hindi pa raw nila masabi kung hanggang kailan ito magtatagal, pero posible raw sumunod ang iba pang brand.
Batay sa pinakahuling suggested retail price ng basic necessities and prime commodities ng DTI, 15 pesos and 25 centavos ang 130 grams na sardinas. Nasa 17 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos naman ang 155 grams. Isinusulong sa Senado na paikliin sa 3 taon ang pag-aaral sa kolehiyo. Hati naman ang reaksyon dyan ng mga estudyante at magulang. Balita hatid ni James Agustin. Ang 4 na taong ginugugol sa kolehiyo ng mga estudyante nais ng isang panukalang batas sa Senado na gawin na lang ng 3 taon. Inihain ni Senator Win Gatchalian ang 3-year College Education Act na layon daw maiwasan ang pag-uulit ng courses at makapag-focus sa mga estudyante sa kanilang specialization. Dapat din daw prioridad ang pagtuturo ng soft skills sa senior high school. Pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na. Diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. Ang third-year nursing college student na si Dennis, pabor sa panukalang batas. May mga general education subjects kami ngayong college na parang paulit-ulit na lang siya na dapat na-tackle naman na dapat nung high school. Parang inulit na lang siya. Para naman sa grade 11 student na si Reggie, hindi po ako pabor doon kasi po syempre may mga basic needs po tayo sa college po ngayon po. Mahihirapan po tayo if papaiksiin natin yung mga 4 years, 5 years na mga courses po. Kasi po may mga matututunan po tayo doon na for sure magagamit po natin sa mga real life situation po. Kung ang magulang na si Manuel ang tatanungin na may isang anak na nag-aaral pa sa elementary, makakatulong daw kapag naisabatas ito. Sa akin po, pabor po. Kasi mabilis makatapos mag-aral, tapos makapaghanap agad ng trabaho. Tingin naman ng isa pang magulang na si Lorenzo, dapat tanggalin na lang senior high school sa halip na paigsiin ng kolehiyo. Sa ngayon, second-year college student ng kanyang panganay na anak, habang magsi-senior high school ang bunso. Dapat ibalik na lang po si dati. Yung dating nung araw, mas maganda pa yun sa ngayon. Kasi ngayon, para napakahirap sa taas ng bilihin, di ba? Tapos yung sahod, di naman gaano James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. From PBB to the outside world, ano nga ba ang real score sa ex-PBB housemates na sina Dustin Yu at Bianca De Vera? Diretso natin. To the point. Ano ang real score between Dustin and Bianca? Anong gusto mo aminin sa amin? Looks! Wala naman po magbago. Mag-duo pa rin po kami dito sa labas. We're starting over again. We're getting to know each other. Again, outside of the house. A lot more comfortable? Oo. Much more comfortable. That's good. Pero, ayan. Let's see. Kilig ang hatid ng Dusby sa kanilang guesting sa Kapuso Morning Show ng unang hirit. Bukod sa pagluluto ng beef pares, binalikan din ang ilang moments ng Dusby sa loob ng bahay ni Kuya. Thankful din sila sa love and support ng kanilang fans. Dahil nalalapit na ang big night sa Sabado, natanong din ng Dusby kung sino ang gusto nilang maging big winners sa PBB Celebrity Collab Edition. Para kay Dustin, ang big winner niya ay ang Chares o ang duo nina Charlie Fleming at Esnier. Si Bianca naman, sinabing big winners niya ang Breka o ang duo nina Brent Manalo at Nika Salamanca. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizor. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.